Yan. Hello. So, magandang umaga, magandang tanghali, o magandang hapon kung anong oras nyo man ito napapanood. So, ito medyo mainit ito na topic, no? Nilabas ito last month or 2 months ago, no? Tungkol ito sa nagpapanggap na abogado, no? Okay, panoorin natin. Okay. So, ito ay galing sa TV Patrol, 24 oras, no? NBI Nabs fake lawyer who embezzled 5 million from victim. Basta last within 5 months, no? Medyo recent. Tapos tignan natin kung ano yung matututunan natin dito, no? Nahuli ng NBI ang isang babaeng nagpapanggap na abogado. Aabot sa 5 milyong piso ang natangay niya mula sa kanyang 5 milyong piso yung natangay, hindi na naawa, no? Hindi na naawa. Pagpanggap na abogado tapos kumuha ng 5,000 yung babaeng tinutukoy. na biktima. Nakatutok si John Consulta. Dumikit na ang mga ahente ng NBI Criminal Investigation Division nang makitang hawak na ng kanilang target ang pera. Okay, so ang tawag dyan ay entrapment operation, no? So ang ginagawa dyan, i-entrap mo yung tao na tumanggap ng pera, no? Kasi basically pagka nagbenta ka ng drugs, for example, hindi ka pa talaga nagbenta ng drugs hangga't hindi mo natatanggap, hangga't hindi kayo nagkakaroon ng palitan, no? So pagka nabigay mo na yung drugs, no? Pag nabigay mo na yung drugs sa tao, bibigay sa iyo yung pera. So para saan yung pera na part? Bakit kailangan ng pera? Katulad nito, no? Tumanggap siya ng pera, no? Galing sa Mark Money. Yun yung patunay na tumanggap talaga siya ng pera for the purpose na pinag-usapan nila beforehand. So in this case, tungkol sa legal matters, no, magbibigay siya ng legal service tapos babayaran siya. Nung natanggap niya yung pera, so yun na yung katunayan na talagang nag-usap talaga sila at saka natanggap niya yung pera na Mark Money. Yung Mark Money na yan, bawat serial number niya nakasulat. No, nakasulat sa naka-record para kung ano mismo yung nakuha sa kanya na pera, tapos tumugma yun doon sa may serial number na nakalista. So positive na talagang tumanggap siya ng pera at magiging ebidensya yan na talagang nag-usap sila about something nag-usap sila about some object, no? About some object na ang consideration ay yung pera na yon. In this case ulit, yon legal service, no? Para doon sa mga supposedly biktima niya. Okay, so pakinggan natin. NBI ka na kami na. Sumama ka lang sa amin ha. Sa mga skandalo, okay? Agad nilang inaresto ang target, isang babaeng nagpapanggap na abogado at nagpepresentang tutulong sa problema sa lupa ng complainant. Okay, so tungkol to sa problema sa lupa, no? Problema sa lupa yung pinag-uusapan. Okay, so mamaya tuturuan ko kayo paano mo ma-verify kung abogado ba talaga yung kausap mo o hindi, no? Since late 2024 up to the time na mahuli yung subject, yung ating arrested person, umabot ng 5 million pesos yung naibigay ng complainant. Okay, so ibig sabihin cumulative yung nakuha niya. So same old na modus, no? Bibigay mag-offer ng legal service, tapos kukunin mo yung legal service, tapos uunti-untiin ka hanggang lumaki na yung pera, no? So tuloy natin. Ayan, no? Yan yung sinasabi ko, no? Part yan ng record, no? Pwedeng i-xerox yung mga Mark Money para patunay na yung Mark Money ay na nakita doon sa may suspect ay the same na binigay doon sa mga marks o yung tawag dito, yung mga supposed na victim, no? Nakuha sa suspect ang 300,000 pesos na Mark Money at peking ID na Okay, so ayan yung peking ID. Yan ang maganda, no? Meron siyang pinakitang ID. Okay, mamaya i-process natin yan. May pinakita siyang ID. So sa ganyan,
wala na yung agam-agam mo, 'di ba? Pero hindi, bibigyan ko kayo ng ng tip para magkaroon kayo ng diligence kapag meron kayong na-encounter na ganyan, no? Pangalan sa Tarlac City RTC. Bukod sa paggamit ng mga peking dokumento at resibo na pinalabas na galing RTC, gumagawa rin daw ng diskarte ang grupo ng suspect para mas makumbinsi ang kanilang biktima. Majority of their meetings ay doon mismo sa inside the Hall of Justice, sa hallway ng RTC. So, pinalalabas siya talaga na empleyado siya doon. Kaya tiwala. Okay, yun. So dito in this case, yan talaga actually hindi sapat na nandoon kayo na we can learn a lot from this, no. Una, hindi pala sapat na nandoon ka mismo sa sa RTC na By the way, no, remember this, natin to, ibalik natin ng konti, no. Walang tiwala. Pangalan sa suspect ang Ito red flag to, napakalaking red flag. 300,000 pesos na mark money at peking Ayan, di ba? Ano yung napakalaking red flag dyan na dapat nyong makita? Court Legal Administrator 6 siya. So, ibig sabihin, empleyado siya ng Regional Trial Court, supposedly, no? Yun yung kanyang claim. Empleyado siya ng Regional Trial Court ng Tarlac City. Now, kung empleyado siya ng Regional Trial Court, bakit siya humihingi ng pera doon sa mga kliyente? Remember na ang mga public officer ay we are barred from, hindi ako abogado, I'm just saying na yung mga public officer, ibig sabihin yung mga empleyado ng gobyerno, we are barred from soliciting money, no, na may kaugnayan sa posisyon namin. For example, kunyari, ang isang teacher humihingi ng pera para mapalaki yung mapataas yung grade ng estudyante niya. That's bad. In fact, ang lang diyan, ang exemption lang diyan kapag kayong binibigay ay nominal lang, hindi naman malaki yung value. For example, binilang ka ng Chicken Joy. So, bribery na ba 'yon? No. Ngayon ito, at the same time, isa pang red flag diyan, kung ikaw ay abogado, hindi ka rin pwede na mag-represent ng mga private client. Ang Court Legal Administrator 6 ay hindi pwedeng maging private lawyer ng ibang tao. Kasi abogado yan ng gobyerno. Meron niyang ibang ginagawa. No? So, red flag yun, red flag. No? Anyway, ID na nakapangalan sa Tarlac City RTC. Bukod sa paggamit ng mga peking dokumento at resibo na pinalabas na galing RTC, gumagawa rin daw ng diskarte ang grupo ng suspect para mas makumbinsi ang kanilang biktima. Majority of their meetings. Ayan, tignan nyo sa Hall of Justice. So anyway, red flag na yun, no, na empleyado ka ng RTC tapos magiging private na abogado ka ng ibang private person, no, public employee ka, at the same time nagre-represent ka ng private citizen. That's so bad, no. Ang pwede lang mag-represent ng private person ay of course yung PAO, mga counsel de officio, no, mga ganon. Ay doon mismo sa inside the Hall of Justice. Saka yung isa pa, yung kamag-anak mo, kunyari may kamag-anak kang lawyer na may kapatid kang lawyer na nasa, sabihin natin, ay clerk of court. Tapos gusto mong magkaso, no, pwede mong maging lawyer 'yon. Pero yung ibang tao, yung hindi mo kilala, yung stranger sa iyo, no, sa batas pag sinabing stranger, ibig sabihin nun, lagpas na ng 4th civil degree mo. Lahat ng lagpas ng 4th civil degree, ibig sabihin, na 'yon? Stranger, no? Yung second cousin ay stranger na actually sa mata ng batas. Sa hallway ng RTC. So, pinalalabas siya talaga na empleyado siya doon. Kaya tiwala naman itong ating complainant. At tuwi sila mag-limit doon, bigay naman ng pera. Nakita nyo, nag-limit pa lang bigay ng pera. No? Okay, yun actually red flag kasi wala pang actual work done pero may bayad na. No? O kaya, totoo naman magbabayad ka pag kukuha ka ng retainer. Kukunin mo as magpapa-retain ka sa attorney, no? O kaya
magbabayad ka ng retainers fee. Wala pa siyang nagagawa doon. Yes, wala pang nagagawa. Pero yun, nagbabayad ka na. No? Pero yung every time na pumupunta ka doon, tapos wala ka naman nakikitang nagagawa niya. No? Tapos ayaw magpa-update, magduda ka na nun. Okay. So, example natin to, no, si Jojo Atienza. Abogado yan. So, okay, paano natin malalaman kung abogado ba siya talaga, no? Okay, so ayan. Okay, pumunta kayo sa sa Supreme Court, no? Lakayan natin. No, punta kayo ng Supreme Court. Okay. Ayan. Tapos i-ano nyo, i-type nyo yung last name. Ito, for example, di ba? Atienza. Okay. So, pagka in-enter mo yan, makikita mo siya dyan, yung pangalan niya. Ayan o. O yung lahat ng mga Atienza na abogado sa Pilipinas ay makikita mo. Ito siya, Jose Atienza. No? Ng Bacoor, Cavite. So, or baka ito siya. No? Sa either ito siya o yun. No? Okay, so si Jojo Atienza ng NBI. So, ganun yung malalaman, no, kung sino ang lawyer. No? Ngayon, may pinakita sa amin na ID. Meron siyang ang pinakamagandang gawin nyo, hanapin nyo yung IBP ID niya. IBP, Integrated Bar of the Philippines ID. Tapos, at the same time, kumuha ka ng dalawang ID na hindi IBP. No? So, ayun. Yun. Pag dumating yung panahon na magiging lawyer ako, sana, no, I'm not saying na foregone conclusion na magiging lawyer ako. I'm working on it. Pero pagdating ng panahon na magiging lawyer ako, definitely ang gagawin kong identification ay yung IBP ko at saka NBI clearance every time, no? Para mapanatag yung mga tao na lalapit sa akin. Now, bakit ko kailangan gawin yun? Kasi may mga gumagawa ng ganyan na namemeke ng Tandaan natin, napakahirap ng law school. Napakahirap ng law school. No? It borders on the impossible paminsan-minsan. Kasi isang araw lang, yung unang araw mo sa law school, bibigyan ka agad ng 60 cases sa time na hindi ka pa marunong mag-digest at hindi ka pa marunong magbasa ng cases. No? I-assume na alam mo na yun lahat. Alam mo na yung kung ano ibig sabihin ng certiorari, anong ibig sabihin ng mandamus, mga ganyan-ganyan. Walang pakialam yung professor mo kung naghahabol ka pa ng vocabulary. It doesn't matter. No? Napakahirap ng law school. Tapos habang tumatagal yan, hindi naman dumadali. Sabi kasi nila, dumadali daw ang law school. No, hindi dumadali ang law school. Gumagaling ka lang. Tsaka nakakahanap ka lang ng paraan kung paano mo na gagawa. Now, sa hirap ng law school, at saka sa dami ng bumabagsak sa law school, napakakapal ng mukha mo kapag ikaw ay magke-claim na lawyer tapos di ka naman pala lawyer, no? So, ito lang, no, this is sabihin natin parang public service announcement na lang to kung paano mo malalaman kung lawyer ba talaga yung kinaka-transact mo, no? So, ang gawin nyo, at saka at the same time, pwede kang tumawag sa IBP para ma-verify. No, para ma-verify yung tao kung lawyer ba talaga siya. No? So, anyway, actually dun sa listahan na pinakita ko sa inyo, yung listahan na pinakita ko sa inyo kanina, lahat ng lawyer diyan kahit yung mga disbarred ay nandiyan. No? Actually, you can check. Sige, maghanap kayo ng si Eli Pamatong, di ba, for example. Ito hindi ko tiyak. Sige, tignan natin si Eli Pamatong. Pero alam ko lahat ng lawyer, kahit yung disbarred nandiyan. So, wala si Pamatong. So, ibig sabihin, hindi, yung patay na kasi si Eli Pamatong, no? Pero, okay, so try natin. Ayun, nandun siya, Eli Pamatong. Ayan, no? Remember na na-disbar na to si Eli Pamatong pero nandyan siya. So, pag kami nagkiklaim na na-disbar siya, pwede nyong i-check dyan.
no? Patay na to si Eli Pamato ngayon. Kung naalala nyo, ito yung tumatakbong pangulo dati, no? Ito yung tumatakbong pangulo dati, tapos at the same time yung naging ito siya, oh. Naging spokesperson ng tawag dito ng MNLF yata o MILF, no? So tapos yung naglagay ng yung nagbutas ng mga maraming gulong sa EDSA dati. So na-disbar yan. Pati si Larry Gadon actually nandito rin. Tignan natin Gadon. Clear natin yung filter. Tapos ayan, Gadon. Oh. Ayun, andyan siya, Lorenzo Gadon. So, Lorenzo Gadon ba ang pangalan ni Larry Gadon? Tingnan natin, no? Okay, Lorenzo Gadon nga. Ayan siya, oh. No, Lorenzo Gadon. Okay, Lorenzo Gasilo Gadon. So, Lorenzo G. Gadon, no? Ayan, no? Lorenzo G. Gadon yung nakasulat dyan. So, ito siya, oh. Lorenzo Gasilo Gadon. So, kapag kiniklaim na disbar yung isang tao, hindi siya pwedeng mag-practice ng law. Tapos at the same time, no, hindi siya pwedeng mag-practice ng law. Nandun pa rin siya sa may role of attorneys. No? Hindi siya tinatanggal doon. Role of attorneys dito sa sa website, no? Not necessarily doon sa yung pinaka-updated na dito sa website lang. No. Anyway, goodbye, no. Wala tong kaugnayan sa mangusin topic, no. Wala tong kaugnayan sa mangusin at saka mga collateral na topic sa mangusin. I'm just saying, no. I'm just saying. Ulitin ko, wala tong kaugnayan sa kahit anong mangusin topic. Okay? So, bye-bye.